lalo na medyo sumama ang loob ng mga taga Davao because alam naman talaga ng mga taga Davao na ang pasimuno talaga ng project na yan ay si no less than the former President Rodrigo Roa Duterte. Nag-init ang ulo ng mga Davaoenyo sa kanya at ayaw nang makita ang kanyang pagmumukha dahil hindi lang yan, binastos pa niya ng bonggang-bongga ang mga Davaoenyo at ang dating presidente. At eto na nga mga kababayan, at mainit na pinag-uusapan, mainit na pinagdidiskusyonan ang Bukana Bridge dyan sa Davao, na di umano ay ito daw ay apat sa mga legacy projects ng Marcos administration dyan sa Davao. Abay, inaangkin ni Marcos Jr. ang kredito. Oh shit! This is one of the four major projects that our legacy projects that we will be finishing. Pero sino nga ba ang may gawa niyan? Ano nga ba ang istorya ng Bukana Bridge na yan? Pag-uusapan natin yan maya-maya lang, mga kababayan. 1.5 billion peso construction of the bridge. So there is another bridge coming. Para lagi ng update eh. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan ko. At sabi nga, galit na galit ang mga dapuhan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! At syempre, magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Master Judea, tayo po ay nagbabalik para pag-usapan ang mahalagang balita na nangyayari sa ating bansa. At sa pagkakataong ito, pag-uusapan po natin itong issue po dyan sa Bukana Bridge dyan sa Davao na sa December 15 ay bubuksan na po ito sa publiko. Ito po ay pinagdidiskusyonan kung sino po talaga ang gumawa nito, kaninong proyekto ito, at kanino talaga ang credit po nito. So, ngayon kasi mga kababayan ay parang inaangkin po ng Marcos administration ang credit at para bang sinasabi na dahil sa kanila ay nagkaroon ng tulay na ganito ang Davao. Okay? So, ito po yung Bukana Bridge, no? Diyan sa Davao City, nabubuksan ngayong December 15. Sa atin walang problema dito, mga kababayan. It doesn't matter kung sino ang kaninong proyekto yan, kung sino ang tumapos yan. Ang importante, natapos. Okay? Ang importante po, natapos at para makapakinabangan ng ating mga kababayan, lalo-lalo na dyan sa Davao. At ng mga turista na pumupunta sa Davao, maging mga foreigners man yan o mga local tourist man yan, napaka-importante po niyan dahil meron pong tulay na madadaanan at mapapadali ang pagbiyahe ng sinuman. Pero ang problema po kasi dito, para pong walang respeto itong si Bongbong Marcos Jr. na akala mo sa kanya yung proyekto na yan na bigla-bigla na lang lilipad, pupunta dyan at maglalakad-lakad at magpapabida-bida dyan sa ibabaw ng tulay na akala mo sa kanya. Diba? Lagi nating sinasabi, may kasabihan nga, give credit where credit is due. Alright? Give credit where credit is due. So kung sino ang dapat mong pasalamatan mo. At ang sabi nga ng lola ko di ba? Sabi ng lola na, malamang sinabi rin ito ng lola mo, na huwag mong aangkinin ang isang bagay na hindi sa'yo. Di ba? Pero iba po ang moto. Iba ang kasabihan ni Marcos Jr. Ang sabi ni Marcos Jr., walang iyo. Akin lahat ito. Parang ganun alam naman natin ang ugali talaga ni Marcos Jr. Manggagamit, walang respeto, at walang utang na loob. No? Yan po ang kilala si Marcos Jr. Kasi una-una, yung kandidato o politiko na nagpanalo sa kanya, kinalaban niya, binanatan niya, ginipit niya si VP Sara Duterte. At yung tatay ng kandidato na nagpanalo o politiko na nagpanalo sa kanya, ipinakidnap, dinala sa Hague. Diba? Ganyan po ang ugali ni Marcos Jr. Okay? Sa mga fans ni Marcos Jr., sigurado tuwan-tuwa kayo dito kasi ipi-play na po natin, ipi-play na po natin ang pinakamalupit na superhero ng Pilipinas, Marcos Jr. and Friends, mga kababayan. Dito po sa tinatawag natin na topic na credit grabber.
O, ito. Lights, camera, action. Sige, lako-lako lang, lako-lako. O, lakaw-lakaw lang, ha. Lako-lako lang. Lakad-lakad lang. Kunyari, nagkukwentuhan. Sinisikot gamay. Yan. Ngiti-ngiti kayo, ha. Oo. Ngiti. Nakulang kami sa adlaw para... Tanga na, parang tanga, eh, no? Tinuod ba? Oo. Sige, kana. Nakulat sa adlaw, kulat para medyo higher on now. Oo. Sige, ano na, basta. Oo. Istorya, pare. Oo. Istorya, pare, ha. Di ba? Puntaan, lupit. May mga pa-walking something pa, eh, no? Parang, puntaan, lupit. Oo. Ang ganda sana tingnan, eh. Oo. Ang ganda sana tingnan. Kaya lang ang problema dito, no? Wala silang nakuhang kickback dyan. Kasi, yan po ay funded ng China. Wala pong ginastos ang Pilipinas dyan. 100% mga kababayan. Yan po ay funded by China. So, alam mo naman, di ba? Yung China, talagang mahigpit yan. Basta sa mga plunder, pagdanakaw, binibitay nila yan, eh. Oo. Kaya itong si Marcos Jr., walang nakuhang kickback dyan sa tulay na yan. Kaya, credit na lang yung ninakaw niya. Credit ang ninakaw. Unang-una, itong si Marcos Jr., galit ito sa China, di ba? Galit na galit po sa China, gusto niyang girahin ang China, sa tulong ng Amerika, nagpapadami tayo ng mga missile sa Pilipinas kasi pagka inaway tayo ng China, meron tayo panlaban sa kanila. Galit na galit siya sa China. At umabot mga sa punto na itong mga produkto ng China ay iboboycott daw nila. Kaya talaga. So, ito po ang napakasamang ugali ni Marcos Jr. na kapag sa kapakinabangan, doon lang siya magaling. Pero, kapag sa diskartihan, kapag sa paggawa ng aksyon, kapag gawa ng solusyon, hindi niya alam. Pero pag pakikinabangan na, ayan, nangunguna pa siya, naglakad-lakad, magpa-picture-picture, action, lights, camera. Di ba? Oo. Huwag ganun. Hindi dapat ganun. Dapat pasalamatan natin, pasalamatan natin, sabi ko nga kanina, give credit where credit is due. Pasalamatan natin yung mga tao or yung ahensya or yung bansa na nasa likod kung bakit dahil sa katuparan ang proyekto na yan. Hindi yung sasabihin mo na legacy project mo yan. Anak ng tokwa, wala kang ginastos dyan, may piso. Okay. Pero ito sasabihin mo sa mga tao, ang kapal naman ang mukha mo. Good morning. Good morning. Dito ngayon. Saan? Andito ngayon tayo sa Bukana Bridge. Anong gagawin mo dyan? Nakakatapos. It is a 1.3 kilometer bridge. Kasama ito sa buong bypass na ginagawa around the Davao City. Alam na namin yan, eh. Nasa Google yan. Oo. Nakasulat yan doon sa plano. Oo. Alam na namin. Gusto namin marinig yung iba. Ito sinasabi ang estimate natin na ang biyahe na dati halos 2 oras ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Kaya malaking ginhawa. Lalo na ay ngayon na magpapasko tayo. Alam naman natin nangyayari sa traffic. Kaya magpapasko tayo, tapos bibili ng 500 na Noche Buena, no? Ayun na. Ito ay magagamit. We will open the bridge on the 15th. Wow. December 15 gagawin na. Matatapos yung buong bypass by December 2027. Okay. Tapos na lahat ito all the way. Kaya ito ay... Buti hindi pumunta yung mga Chinese yan at binatukan ka. Anong pakialam mo dito? Wala kang kinalaman dito, tapos ngayon magbubukas na, nandito ka. Puta ko ako Chinese, kung ano nagpagawa, sisipain ko yan, lalaglag ko lang yan eh. Nagsimula, na-approve ito noong July ng 2022. Sinungaling! Nagsimula ito ng 2023, early 2023. Late 2023. I'm sorry, late 2023. Pagka wala ka talaga kinalaman dyan, may hirapan kayo paliwanag yan. Pag wala kang kinalaman sa isang bagay, hindi mo yan kayang panindigan, hindi mo kayang ikwento, hindi mo kayang paliwanag, kasi nga wala kang alam. Ito naman si Benz Dizon, tutang-tuta na dating ito, no? Kasi mga approval. Ah. At ngayon ay tapos na. Ah. At
natulungan dyan, naman dyan. tayo ng ating mga Chinese na contractor. Natulungan naman tayo. Tanga! Natulungan daw sila ng Chinese contractor. 100% funded ng China yan. Tanga ka! Sinungaling ka talaga. Walang hiya ka. Ang sabi mo, humingi ka ng tulong sa mga mainstream media para sugpuin ang fake news. Pero ikaw ang numero 1 na fake news na animal ka. Natulungan daw sila ng mga contractor na China. Tanga! Oo. Por Diyos por Santo, funded ng China yan. Tapos natulungan ka. Dahil ang ganda ng technology nila, napakabilis. Marunong talaga sila magpatayo ng magandang tulay, marunong talaga. Mabilis at nasa tamang gastos, nasa tamang presyo. Iladlad mo nga kung magkano binayaran mo dyan. Iladlad mo nga kung magkano ang ginastos ng gobyerno mo sa paggagawa ng tulay na yan. Uulitin ko, yan po ay funded by China. Wala kang kinalaman yan, gaga. Oo. Nasa tamang paggastos daw, Oo. Walang hiya. Yung paggastos mo sa gobyerno mo, nasa tama. Oo. Yung mali-malitang inahatid sa inyo, tama ba yon? Sa pinsan mo? Yung mga proyekto, mga pondo na ibinibigay mo sa anak mo at sa pinsan mong si Martin Romualdez na sobra-sobra, sobra-sobra sa kapasidad o sobra-sobra sa pangangailangan ng distrito nila. Tama ba yun? Oo. Walang hiya ka. So this is one of the 4 major projects that our legacy projects that we will be finishing. May legacy project kanya sa Davao, Oo. Ang sabi ng anak mo, doon sa statement niya, sino ba ang nakatira sa Davao? Bakit ako maglalagay ng project dyan? Tangina, hindi kayo nag-uusap ng anak mo, Nabubuking kayo. Sa bagay, sabi nga nila, ang isda, nahuhuli talaga yan sa bibig. Hindi nagtutugma-tugma yung mga propaganda nila, yung mga pambubudol nila. Kaya ayan, nabubuking tuloy sila. Kaya tingnan mo, wala na naniniwala sa kanila. Buong pamilya, Marcos, wala na naniniwala sa kanila. Kasi puro mambubudol. Di ba? Excuse me. In Davao and its environs. So nakatapos na tayo, marami na tayong nabuksan na section dito. And this will be now another major part of this bypass road. So, grabe, hindi na talaga ito nahihiya. Wala na siyang makapa na hiya sa sarili niya. Wala na. So kasi ito, ang problema kasi dito kung si Duterte, may build. Etong si Marcos Jr., meron siyang grab. Picture. Ribbon. Cutting ribbon. Yun ang problema. Ano sabi niya? This is one of 4 legacy projects here in Davao na matatapos na. Eto, pakinggan mo. We are happy to announce that the goodwill gesture of the People's Republic of China for committing to donate the 1.5 billion peso construction of the bridge. So there is another bridge coming. We are happy to announce that the goodwill gesture of the People's Republic of China for committing to donate the 1.5 billion peso construction of the bridge. So there is another bridge coming. Ayan, Marcos Jr. Ito lahat ng lahat ng mga galaw mo sablay. Baka hindi alam ni Marcos Jr. na recorded lahat ng dokumento, recorded lahat. Uy, ang teknolohiya natin ngayon ay advanced na. Baka akala mo wala nang record yan. Ayan Davao River Bridge, Bukana Project, one of the big ticket projects planned by Mayor Sara Duterte. Chinese to undertake 1.5 billion Davao Bridge project. October of 2018. Talaga. Yung Marcos Jr.
Antindi talaga nito. Yung wala siyang magawa, yung project ng iba, ng mayor, yun ang kinin niya. Iba ka talaga. Oo. So yan po mga kababayan, screenshot nyo. Available po yan sa PNA, Philippine News Agency. Yung record na yan. Kaya hindi mo po yan maikakaila. Oh. So yun ang problema natin, Bongbong Marcos Jr. Kasi may mga record na pangsupalpal diyan sa pagki-credit grab mo. Okay, sana. Wala tayong problema dun eh. Wala tayong problema kahit mag-ribbon cut pa siya, kahit siya mag-inaugurate, kasi siya naman ang presidente ng Pilipinas ngayon. Kaya lang, yung sasabihin niya na ito ay legacy project ng kanyang administrasyon, mali yun. Kasi yan, napakalinaw napakalinaw po ng record dyan. Hindi nyo na maloloko ang taong bayan. Kung ako sa inyo kasi, bumaba na kayo dyan, kung hindi nyo kaya. Hindi yung mag-aangkin kayo ng gawa ng iba, nakakahiya yun. At nakikita ng mga Pilipino yan. Okay? At eto may umaapila eh. Ayan. May mga umaapila na hindi raw yan, wala daw ambag ang mga Duterte dyan. Dahil nasimulan daw yan 2023. Si VP Sara nga ang nag-close ng deal eh. Paano? Natural. Ang ilalagay nila dyan, kung anong date sila nakaposisyon sa gobyerno. Doon pa lang, kung iisipin natin na si Marcos Jr. gustong awayin ng China, galit sa China, sa tingin nyo makikipag-cooperate ang China sa kanya. Di ba? Hindi nga siya pinapansin ni Xi Jinping eh. Kung hindi pa siya umakyat, at nag-gate crash doon sa usapan ng South Korea, ng ministro ng Korea, tsaka ni Xi Jinping, hindi niya makakausap eh. Hindi niya makakabayan eh. Tapos, ganito na may project na fully funded by China, aangkinin niya. Ina ka talaga. Oo. Antibay mo. Ibang-iba ka talaga. So, wala po dito ginastos ang gobyerno. Kaya sinasabi ni Marcos Jr. na natulungan sila ng mga kontraktor na China, sa China, anong kontraktor? China gumawa yan. Sila nagpondo niyan. Huwag kang tanga. Huwag kang pabida. So, yan po ang mga apila ng mga patanga-tanga, ng mga supporter ni Bongbong Marcos Jr. na hindi alam kung ano yung tama at kung ano yung mali. Minsan nga yung tama, ginagawa nilang mali at yung mali, ginagawa nilang tama. Ganyan sila katanga. Ganyan sila kabobo. Ganyan sila kasarado ang pag-uutak. Pero, eto para sa alaman ng lahat, hindi lang po ito usapin ng credit grabbing. Okay? May mas matindi at malalim pa pong sugat na idinulot itong pagpunta ni Marcos Jr. dyan sa Davao. Dahil, kung matatandaan natin, ipinakidnap ng administrasyon ni Bongbong Marcos si Pangulong Duterte. Tapos bigla-bigla lalapag ka sa Davao. Aangkinin mo. Aangkinin mo yung proyekto na natapos dahil doon sa tao na ipinakidnap mo. Masakit po ito para sa mga kababayan natin taga Davao. Dahil alam naman natin na si Pangulong Duterte at ang mga Duterte ay mahal na mahal yan ng mga taga Davao. Ang ginawa ni Marcos Jr. ay higit pa po sa credit grabbing, kundi ang pinakamalalim dito ay ang pambabalasuba sa mga taga Davao at pambabastos sa mga Duterte at kay Pangulong Duterte mismo. Parang yung sugat mo, binuhusan pa ng alcohol. Parang gano'n ang ginawa ni Marcos Jr. At ito ay napakalaking insulto sa mga Davaoenyo, lalo-lalo na sa mga Duterte. Kaya dapat lang na magalit kayo. At nagpupuyos po sa galit ang mga Davaoenyo ngayon at mamaya ipapakita ko po sa inyo. Pero,
Eto, ipakita ko muna sa inyo ang opinion at ang statement ni Claire Castro regarding dito sa pambabatikos sa kanyang amo na di umano, ay credit grabber naman talaga ito eh. Credit grabber. So ito, play po natin. Po reaksyon ng palasyo doon sa sinasabing parang credit grabber po ang Pangulo, doon po sa Bukana bridge na inopen po, na sinasabi po niyang naaktubahan ng mga 2022 at 2018 pa daw po yun under the previous administration. Sino po ang bumabatikos? Sino po ang nagsabing credit grabber? Maang-maangan na po tayo na. Maang-maangan na po tayo na kalat sa social media. Binumura yung amo mo. Oh, kinikriticize yung amo mo, pinapahiya yung amo mo, tinatadya ka sa mga yung amo mo sa pamamagitan ng mga comments sa social media, tapos maang-maangan kang naputa ka. Parang wala po tayong nadinig na ganun. Wala po wala akong konteksto. Oh, hirap talaga, no? Pag hindi mo kayang sagutin, maang-maangan na lang, ano? So, hindi natin alam kung sino nagsabi, ito ay sa tabi-tabi lamang. Hindi na po natin ito dapat pansinin pa muna. Dahil alam naman po natin, sa ngayon po, ang sinabi po na Bukana Bridge ay natapos po sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Oo. Natapos nga sa panahon, natapos sa panahon ni Marcos Jr. Oo, tama 'yon, tama. Natapos. Pero ang tanong, ano ang ambag ni Marcos Jr. sa project na yan? Sige nga, ipaliwanag mo kung ano ang ambag ni Marcos Jr. dyan sa project na yan na sinasabi nga natin dito na yan po ay funded ng China in collaboration with the local government of Davao City. At yan po ay nangyari sa panahon ng presidente pa si Pangulong Duterte at then mayor pa si VP Sara Duterte. At dahil nga lahat ng pondo ng gobyerno ibinuhos po sa Luzon at sa Visayas, hinuli ang Mindanao. Of course, gagawa ng paraan ang Mindanao, especially ang Davao kung saan nakatira ang presidente, para kahit papaano ay magkaroon ng improvement sa kanyang lugar dahil magtatampo ang kanyang mga kababayan dahil siya ang presidente pero walang nagagawa sa kanyang bayan. Diba? So bilang ikaw, matalino ang presidente, gagawa ka ng paraan para magkaroon ng proyekto na hindi nagagamit ng pondo ng gobyerno. At yan po ang pinagkasunduan ng China at ng Davao. Yung tulay, Bukana Bridge. Yan po mga kababayan, na Bukana Bridge ay karugtong po yan. Karugtong po yan ng Samal Davao Bridge para sa inyo pong kaalaman. So medyo malayo-layo kasi ang iikutan bago tumawid doon sa Davao Samal Road, kaya po ginawa po ang Bukana Bridge na yan. Oo. Dahil dyan po dadaan, bago ka makarating sa entrada ng Samal Davao Bridge, dyan ka po muna dadaan. Dyan sa Bukana Bridge. So, ang ginawa ni Pangulong Duterte, nakipag-usap siya sa China, at ayan, nag-grant sila ng isang napakatibay na tulay. Kasama po yan ng Samal Bridge kung matatandaan natin at kung aalamin natin ang istorya, Claire Castro. Etong si Claire Castro, mga kababayan, pag gusto niyang putulin ng conversation at ayaw niyang pahabain, gagawa siya ng paraan katulad nito. Kasi hindi niya kayang sagutin. Pag hindi mo kayang sagutin, lumihis ka na lang. Ibahin mo na lang ang topic. Yan yun. Oo. Diba? At ano sabi ni Claire Castro? Sino ang bumabatikos? Parang wala naman eh. Baka mamaya sa gilid-gilid lang yung mga bumabatikos. Buong Pilipinas binabatikos ang amo mo. Buong Pilipinas binabatikos ang amo mo, tapos maang-maangan ka. O eto, ipapakilala ko sa iyo, Claire Castro, yung isang bumabatikos sa amo mo na hindi taga-gilid-gilid. Eto, pakinggan mo, konsihal ng Davao City mismo. Babasahin po natin ang mga komento sa isang balita ngayon kung saan nandyan po pala ngayong araw ang Presidente Bongbong Marcos. Mainit po ang ulo ng mga taga Davao. Bakit po, konsehal? Ano pong nangyari? Claire Castro! Mainit daw ang ulo ng mga taga Davao nung nakita yung pagmumukha ng amo mo. So, ibig sabihin, Claire Castro, hindi siya welcome sa Davao. Walang pakialam ang mga taga Davao City kay Marcos Jr.
Alam mo kasi, nung napanood natin yung interview niya, yung kanina may interview na lumabas sa kanya kanina, na sinasabi niya na parang kanila daw yung project na yon. Yan. So, yung nga, doon na medyo sumama ang loob ng mga taga Davao because alam naman talaga ng mga taga Davao na ang pasimuno talaga ng project na yan ay no less than the former President Rodrigo Roa Duterte. Alam nyo, matagal na yan na dream ng ating dating Pangulo, Tatay Digong, na magkaroon ng coastal road. During pa yan sa naging mayor pa yan siya. Nung coastal road ay gagawin niya para guminhawa naman ang trapiko sa Davao City. So, yung coastal road na yan, dire-diretso hanggang sa may Arcastillo. At nalaman natin sa mga plano before, supposedly connected yan sana sa Samal Bridge. Ang problema lang, hindi nila ma-connect. So, dadaan pa ng Arcastillo, doon aakyat. So, ang mangyayari, kailangan natin ng tulay. Diyan na nga yung Bukana, pati yung doon sa may Santa Ana Wharf. Yung Bukana na tulay na yan, kung di ako nagkakamali, nasa media pa ako noon. Ito lang, just to set the record straight. Hindi naman natin tawag nito. Talaga, hindi man tayo nagsisinungaling dito. Sinasabi lang natin ang katotohanan. Para lang malaman din ng taong bayan. Kung di ako nagkakamali, 2020 ito eh. Hindi pa ako konsehal noon sa media. Actually, 2018. 2018 pa po ito, mga kababayan. At mamaya ipapakita po natin. Hindi pa ako noon. Napag-uusapan ito kasi ginagawa na yung coastal road at that time. So, ito na, kailangan ng parang i-connect yung coastal road doon sa Bukana area. So, if I'm not mistaken, mga around December yun or mga 2020 yun siya. Yung Chinese embassy, Chinese embassy together with the DPWH, parang nagkaroon ng agreement, no? Parang binigyan ng grant, kung nagkakamali. Grant ito hindi naman ito pautang. Parang pagkaalam ko correct me if I'm wrong, parang binigyan ng Chinese government, binigay yan ng Chinese government sa Davao City sa panahon ni Tatay Digong para gawin yung tulay na yan. Yan. Tama po yan, mga kababayan. Kasi ipinakita po natin yung records ng PNA, Philippine National Agency, no? Kung saan, noong 2018, October 3, 2018 po, dyan po nagkaroon ng kasunduan si VP Sara Duterte at ang Chinese government. Dahil yan, magkaibigan nga si Pangulong Duterte at si President Xi Jinping noong mga panahon na yon. So, ibinigay po ito, na tulay na ito, yan po ay libre. Wala pong ginastos ang gobyerno dyan. Ang hiniling lang ng Chinese government ay yung paglalagyan ng tulay at yung dadaanan ng tulay, yung mga kalsada. At kung may mga bahay niyan, i-demolish nila, right of way. Ika nga, yun lang kailangan ng China na malinis, ang paglalatagan ng tulay, and all that. Yan lang ang obligasyon po ng Davao. Okay? Oo. No, kaya nga, tuwang-tuwa tayo dahil sa wakas magkakaroon na tayo ng tulay diyan sa may Bukana at malaking alibyo yan sa takbo ng trapiko sa Davao City. Ang medyo kinasasama lang ng loob natin is hindi man lang na-mention, Ang sinasabi kasi niyang legasiya, part of the legacy is it should be part of the legacy of the former president, not of his legacy. With due respect to the president, hindi naman talaga kanya yan. Hindi naman talaga, nagkaroon lang, ginawa lang yan, panahon ng kanyang administration maybe. But it doesn't mean that he was the one who started it. Yan ang sinasabi ko. Kaya nga tinatanong natin, ano ang kinalaman at ano ang ambag ng administrasyon ni Bongbong Marcos dyan? Sige, pakitaan nyo kami kung ano yung ambag. Nagkataon lang na siya ang presidente. No? Nagkataon lang na siya ang presidente, pero wala siyang ambag dyan. Wala nga siyang ambag dito sa Luzon Diyan pa kaya sa Mindanao. Hindi katulad noong panahon ni Pangulong Duterte. Merong mga proyekto na hindi natapos ng nagdaang administrasyon, pero tinapos ni Pangulong Duterte. Pero hindi yung credit grab ni Pangulong Duterte. Siya lang ang tumapos. Kasi nga, yung mga proyekto na yon ay makakatulong sa mga Pilipino, katulad na lang halimbawa, Skyway Stage 3. Putya, 19 kopong-kopong pamplano yan. Oo. 19 kopong-kopong pamplano yan. But still, President Duterte managed to credit those people, kung sino man ang utak niyan. Marcos Sr., kung sino pa mga pinagdaanan niyan. Si Pangulong Duterte nagbigay ng kartesiya. Binabanggit niya ang pangalan ng mga previous administrations. Hindi niya kinikredit grab kahit siya ang tumapos.
na kung tutuusin, credit niya na yon kasi siya ang gumawa. Nakita naman natin, nung pandemic season, talagang tinatrabaho yan. Eto, nakita mo ba si si Bongbong Marcos na nagtrabaho dyan? At napansin nyo ba, doon sa kumakalat na video, eto lang, ang gumawa niyan, China. Okay? Fully funded ng China po yan. May nakita ba kayong Chinese doon? Nakita nyo ba yung mga Chinese na gumawa doon kung saan pumunta si Bongbong Marcos Jr.? Wala. Oo. So, ibig sabihin lang niyan, nagpunta si Marcos Jr. sa tulay na yan for to show off. Optics. Picture. Grab. Oo. Wala naman siyang ginawa dyan eh. Hindi naman inire-report ni Claire Castro yun. May ginagawa tayo tulay, ganito, ganyan. Ginagawa natin ganyan, ganito. Plan na yan. Kumbaga, funded na nga eh. Wala ka nang gagawin dyan. Sa madaling salita, walang ginawa dyan si Bongbong Marcos. Si Pangulong Duterte, iba sitwasyon niya. Kahit hindi nagawa, nung ibang administrasyon na pinalitan niya, pinagpatuloy niya. Halimbawa, Daraga International Airport sa Bicol. Matagal po yan nakatiwangwang. Walang nakatapos. Panahon ni Pinoy, hindi natapos. At ilang dekada po na hindi natatapos yung airport na yon. Sino nagtapos? Si Duterte. Oo. Yun ang masasabi natin na may ambag. Oo. Eto wala eh. China ang gumawa niyan. Fully funded. China, it's a conversation between Duterte administration, local government of Davao, which is BP Inday Sara, and the Chinese government. Wala kinalaman si Marcos dyan. He was not the one who started the ball rolling, so to speak. So, hindi talaga siya kanya. Well, siya ang presidente ngayon, pwede niyang sabihin na sila ang nag-implement o sa panahon nila ginawa yan. Pero, to be honest, to the people, at alam naman siguro din niya yan, na talagang tulong yan ng China, government ng China, sa Davao City, panahon ni Tatay Digong as president. Yan. Ang nakakapagtaka lang, MJ at Admar, wala akong nakita kanina, hinahanap ko ang kapal na mukha, ang mga kinatawa ng Chinese Embassy ayun! sa sinasabing inspection. Kasi kung talagang binibigyan niya ng yung tawag nito weight, no? Ang proyekto na yan, the proponents should be acknowledged. Correct. Kasali dyan ang government ng China. Sila nagbigay niyan eh. Sila ang tumulong sa atin. Nakakahiya, di ba? Saan ka nakakita na mag-inaugurate ka? Tapos wala doon yung gumawa? Di ba? Mas papasalamatan, maraming salamat sa Chinese government, ganyan. Wala doon eh. So, ibig sabihin, lumipad lang talaga sila para magpasikat dyan. Yan. So, nagtataka kami kanina, bakit wala rin kinatawan ang Chinese Embassy doon? Parang bigay respeto lang. Tama. Doon sa tumulong. Actually, sa pagkakaalam ko talagang bigay yan ng Chinese government. Pera ng China yan. Sa pagkakaalam ko correct me if I'm wrong. No? Apo, so, nakita naman po natin, di ba? Binasa natin yung record kanina na noong 2018, di po nagkasundo. So, yun ang sentimento ng mga kababayan. Hindi lang ako, marami. Kung basahin niyo yung mga comment, ang iba, masama tayo loob, iba mga medyo masasakit pang sinasabi nila tungkol sa interview with the President. So yan ang problema natin, Bongbong Marcos Jr. Yan ang problema natin. Kasi hindi nyo na maluloko ang taong bayan eh. Kahit anong gawin yung pagpapapogi, kung hindi naman kayo nakikita na gumagalaw-galaw. Oo, lumalabas-labas ka, nagpapapicture-picture, pero wala yan. Oo, walang kwenta yan. Kasi hindi naman nararamdaman. Unang-una, mga taga Davao makakaalam. Kung kaninong proyekto yan, so sino talaga gumawa niyan, sinong gumastos niyan, sino nagbigay niyan, mga taga Davao makakaalam diyan. At ito, si Councilor Tek Ocampo, Councilor po ng Davao yan. So sino papaniwalaan natin? Si Claire Castro o yung Councilor ng Davao? Sino papaniwalaan natin? Yung record, or yung satsat ni Claire Castro? Yan ang problema natin. Oo. Ito pa. Panoorin natin kung saan talaga galing para malubog na sa kahihiyan. Ito mga yun na putang mga credit grabber na to. Nagalungkat tayo dito sa internet. Halungkatin mo, Admar!
artikulo Si partner related Adbaro, dito. Pugi. Meron tayong nakuha. Di ko lang alam kung ito ba yung pinatutungkulan na Bukana Bridge. No? Unahin muna natin yung isang artikulo ng Philippine News May Agency. ibang Bukana Bridge po ba sa Davao? Okay, kung pwede ba natin na maipakita? Ito po ay dated October 3, 2018. Yan. Okay, so pwede ba natin na maipakita? Ang title nitong artikulo na ito, konsehal, ay Chinese to undertake 1.5 billion pesos Davao Bridge project. Ito'y sulat ni Digna Banzon. So 2018 pa po ito. Pero ang kanyang source dito ay ang SOCA, okay, State of the City Address ng then Mayor Sara Duterte. Basahin ko lang yung artikulo. The Chinese will help build the city's 1.5 billion pesos Davao River Bridge Bukana project, one of the big ticket projects planned by Mayor Sara Duterte. Tingin nyo po, meron pa bang ibang bridge dyan? Itong Davao River Bridge Bukana project, Konsyal? Or Klaro ito na yun? naman masyado yan. Klaro, wala na ibang Bukana Bridge dyan. Yan naman talaga yung nakasaad dyan sa artikulong yan. Yan ang pinag-uusapan natin. Wala nang ibang tulay dyan. Tapos, iba naman yun dun sa Santa Ana eh. Opo. Iba yan. Tapos, ito October 3, meron din tayong nakuha. Exchange of letters naman ito. Yan. Ang next natin ay pakita ay itong liham naman. Masyado. Okay? So yung pinakita ni Admar kanina, yun po yung article galing po sa PNA, Philippine News Agency. Okay? At ito naman, liham na ito ng China to Davao. Okay? Ayan. Lang maliit, pero basahin ko lang. Ito naman ay may petsang November 20, 2018. Ang pamagat nito, ito yung nakuha ko sa judiciary.gov.ph. Legit. E-library. Ang pamagat nito, exchange of letters on project of Davao River Bridge Project, Bukana. Okay? So, ang pinadalhan nito, ang nagpadala nito ay ang Chairman of China International Development Cooperation Agency, the People's Republic of China, pirmado ni Wang Xiaotao, at ito'y kanyang pinadala kay then Secretary of Public Works and Highways ng bansa or during Duterte administration, itong si Secretary ngayon ay Senador Mark Villar. Yeah. So basahin ko lang yung ilan dito sa mga kataga. Sabi dito, on behalf of the People's Republic of China, I have the honor to confirm that our two sides have through friendly consultation reached the following agreement. According to the consensus reached by the leaders of China and Philippines, the Chinese government agrees to help the Philippine government to implement the Davao River Bridge Project Bukana. The project includes the construction of bridges, roads, and related ancillary works. The total length of the route is about 1,340 meters, including 477-meter long bridge. Ayan, okay? So malinaw tayo dyan ha, Claire Castro, Bongbong Marcos Jr. Ha? Huwag grab ng grab. Lakiya na naman ginagalit mo si Councilor Tec Ocampo si Tec, Konsyal. Intindihan. Klaro naman talaga from the very start, it's really Tatay Digong's legacy. With BP Sara, ha? I don't see, I cannot fathom the reason why kanina yung interview niya, bakit niya sinasabi na parang kanila. The record shows, the documents have proven that it was during the time of the incumbency of the President Rodrigo Roa Duterte that was planned out and materialized. Yan, kaya kasama nga dyan during the time of then Mayor Sara Duterte, who was the Vice President now. Kasama sa dyan Kasi alam nyo, yung mag-ama na yan, they really work hard for the development of the city of Davao. Kaya kung may magandang plano, talagang pinag-uusapan niya ng dalawa. Yan. Nako po, durog na durog ang kampon ng kaliliman na si Marcos Jr. na sinungaling, walang utang na loob, mangnanakaw, adik, sabi ng kapatid niya, at credit grabber. Ang sakit nito no? Kung ako supporter nito, lalayasan ko na to Di ba? Kasi ang hirap-hirap pagtanggol nito ganitong mga ganitong klaseng tao. Di ba? Alam mo kung may achievement to no? May legacy to. May legacy siya ito. Yan ang legacy mo.
Oh. Yan ang legacy mo, Bongbong Marcos Jr. Mali-malitang pera. Oh. Kung yung malitang pera na kickback na nakukuha ninyo ng pinsan mo, ni Saldico, na magkakasabwat kayo, kung hindi nyo ibinulsa, wala sana magkakamatay ng mga Pilipino, na mga inosente na nalulunod sa baha dahil sa mga pagnanakaw ng gobyerno, ng administrasyon mo. Yan ang legacy mo. Mali-malita. Yan ang meron ka. Oo. At ito, meron pa pala siyang legacy. Wait lang. Play natin. Grabe, bilib talaga ako kay Bangag. Ang ganda ng pagkagawa ng tarpiulin niya dito. Pulido. Parang high-end printing. Siguro mahal to. Mga premium ink. UV coated pa siguro. Ito na talaga ang BBM legacy. Akala niyo itong Bukana Bridge. Ako, hindi po. Lang tarpaulin lang yung kay BBM dyan. Ay. So, yun po mga kababayan, na video na nakita nyo, AI po yun. Don't get me wrong, AI po yun. Pero yung sasabihin ko, yun din ang sinabi nung matanda na nagsasalita dun. Ang galing. Yan ang legacy mo, tarpaulin. Nakakahiya ka. Diba? Alam ng Davao kung sino ang nagpagawa niyan. Alam ng mga Pilipino kung sino ang gumawa niyan. Tapos bibida-bida ka dyan. I-entra ka. I-entra ka. Tapos sasabihin mo, 104 legacy project sa Davao nagawa ninyo. Diba? Eto, pakinggan mo yung reaction ng mga taga Davao sa'yo. Walang yun. Duterte. Bye-bye, Marcos! Bye-bye! Pinalayas. Alam mo, ang dami pang mga ano dyan, mga nakabarikada dyan ng mga sundalo tsaka pulis. Nung lumapag siya. Na, ramdam mo na takot siya, baka ano mangyari sa kanya dyan sa Davao. Kasi nga alam niya na hindi naman talaga sa kanya yan. Baka bigla-bigla na lang may pumunta dyan. Anong ginagawa mo dito? Anong kinalaman mo sa proyekto niyan? Ba't nandito ka? Kaya ang ginawa nila, may mga nakabarikadang pulis doon. May mga hawak-hawak na shield na para bagang may nasa rally. Ganon yung ginawa nila dyan. At mayroong mga nagsasabi, mga kababayan, na binastos daw si BBM sa Davao. Dapat ka naman talagang bastusin eh. Kasi, ikaw ang numero unong bastos. Di ba? Ikaw ang numero unang bastos. Ano pang babastos? Ito, angkinin mo yung proyekto na yan. Kabastusan yun. Ipakidnap mo yung tatay ng politiko na nagpanalo sa'yo. Yung unang pambabastos, kabastusan yun. Hindi ka kabastusan yun eh. Kawalan nyo ng utang na loob. Diba? Yung ginawa nyo kay pastor, yung unang kabastusan, kung kinainan nyo. Yung ginawa nyo sa KOJC, yun ang pambabastos. Dahil sa istorya ng Pilipinas, wala pang nang walang hiya sa isang sambahan ng mga tao. Tanging administrasyon ni Marcos Jr. ang sumalaula sa isang simbahan na pinagsasambahan ng mga taga dyan sa KOJC. Yun ang kabastusan. Hindi lang kabastusan sa mga tao, kundi kabastusan sa Diyos. Tandaan nyo. At kung mayroon mang bastos dito sa Pilipinas, numero unong pinakabastos, si Marcos Jr. Dahil siya ang nag-uutos ng lahat ng mga mangyayari dito sa Pilipinas. Yan ang numero unang bastos. Tandaan nyo yan. Kaya dapat lang nabastusin siya ng mga Pilipino dahil hindi siya kagalang-galang. Meron bang adik na kagalang-galang? Saan ka nakakita ng adik na kakurbata?
Saan ka nakakita ng adik na presidente? Dito lang sa Pilipinas. Sino may sabi? Kapatid niya. Si Amy Marcos. At si Pangulong Duterte pala. Oh. Di ba? Yun ang problema sa atin eh. Pagka sinasaktan kayo, sinasaktan ng damdamin ninyo, nag-iiyakan kayo. Oo. Pero hindi nyo nakikita yung ginagawa ng mga pinagtatanggol ninyo at mga amo ninyo na binabayaran kayo. Yan ang legacy. Oh. Yan ang problema na natin eh. O, unahan na natin. Kasi marami pa mga proyekto na matatapos dyan sa Davao. Unahan na natin. O, eto. Yung Samal Bridge, matatapos na naman. Malapit na matapos yan. Oh. Sigurado ako, pag natapos na yan, aangkin na naman niya yan. Oh. Yan po ay proyekto ng local government. Ha? Ang nasa likod ng proyekto na yan, walang iba, kundi ang Vice President noong siya ay mayor pa. Oo, hindi si Marcos Jr. ha. Oh, uunahan ko na kayo. Uunahan na namin kayo. O eto, yung development, ha? Ito ang lagay ngayon ng Samal Bridge. Oh, ito po yan. Oh. Ito na pala ang bagong update ngayon sa Samal Bridge na kumukonekta sa Davao City. Alam niyo ba mga boss madam, napakalaking tulong nito pag matapos ito soon dahil mapapadali na lang ang paglabas ng Davao City papunta ng Samal Island at ang Samal Island papunta ng Davao City. At ang kagandahan sa tulay na ito, kung dadaan ka dito soon kung matapos ito, makikita mo ang kagandahan ng karagatan ng Samal Island at ang Davao City. At malaking ginhawa rin ito sa mga biyahero na gustong mamasyal sa Samal Island dahil hindi na sila pipila sa matataas na pila dyan sa port ng Davao City at ng port ng Samal Island. At ang tulay na ito ay meron itong 4 lanes kaya malawak at maluwag ang 4 lanes? Ito. Kaya iksadot sa mga tao na gumagawa sa proyekto na ito. Ikaw, anong komento mo sa tulay na ito? Pa-comment down below naman mga boss madam. Yan ang palakpakan natin. Oh. Malapit na matapos yan mga kababayan. Malapit na pong matapos yan. At abangan natin. Sigurado ako na ganito rin ang gagawin. Pupunta siya dyan, magpapapicture-picture, maglalakad-lakad, magkakat ng ribbon, tapos sasabihin niya, pangalawa ito sa legacy project ng ating administrasyon sa Davao. Oo. Diyan sa Davao ha. Lumalapit kami dyan pagka nag-jet ski kami. Lumalapit kami dyan pag napupunta kami sa Davao. Kami Banateros. Nag-jet ski kami dyan, nagpupunta kami dyan sa tulay na yan. Kasi malapit lang yan eh. Kayang i-jet ski. Oo. Pero tulad ng sinabi ko, abangan natin. Ito, funded din po ng China ito ha. Funded ng China. At ang nasa likod ng proyekto na yan ay si Vice President Sara Duterte nung siya ay mayor pa. Ha? So ikaw, Bongbong Marcos Jr., ha? Wala kang may pagbalaki na proyekto na natapos mo nang aangkin ka ng proyekto ng iba. Ha? Yan ang problema sa'yo. Wala namang problema eh. Wala namang problema. Kaso ang problema nga, hindi mo ipinagpatuloy yung mga flagship project ng Duterte administration. Tapos porque ito tapos na, nandyan ka. Ha? Tandaan mo, inaaway mo yung China. Gusto mong girahin ang China. Pero yung project, yung infrastructure na funded ng China, pag natapos na nandun ka. Anong kalokohan yan? Ha? Credit. Grab. Yun lang kaya natin, sir. Ha? Yun lang kaya natin. Congratulations, Davao. Ha? Congratulations, Davao, dahil meron kayong matitinong leader dyan. Ha? Ang leader namin dito sa Luzon, wala kwenta. Congratulations, Davao. Yan lang masasabi natin eh. Kasi wala, nakakaingit ang Davao eh. Naiingit ako sa Davao kasi dyan sa Davao, matitino ang mga namumuno. Hindi katulad dito sa... Diyan nawawala tuloy. Papakita natin, nawawala na. Wait lang. Pakita natin. Ayan. Ay, nawala tuloy. Walang hiya kayo talaga, oh. Ikaw kasi Marcos Jr. eh. Kasalanan mo to eh. Sige. Lakaw-lakaw lang. Lakaw-lakaw lang na. Lakaw-lakaw lang. Walang hiya. Sige. Lakaw-lakaw lang. Lakaw-lakaw lang kayo dyan, ha. So, yan.
Okay? Kung meron man na pasalamatan kung ano ang nangyayari at nagagawa ng mga proyekto dyan sa Davao, ayan ang dapat pasalamatan. Ha? Punta, ano ba asahan natin kay Marcos Jr. Nakalaban niya ang mga taga Davao? Sa tingin nyo, maglalagay ng proyekto yan dyan? Kayo naman, parang ang babaw naman ang pag-iisip ninyo, di ba? Hindi nga binibigyan ng pondo si BP Sara Duterte, yung Office of the Vice President. Tapos, magpapagawa sila ng magandang infrastructure sa Davao. Pag-isip-isip ka ho kayo. Paganahin natin ang ating mga utak. At nakita po natin, ililahad na po natin kung sino po ang nasa likod ng proyekto na yan. Hindi si Bongbong Marcos Jr. Oo, pasalamat siya cover pa ang pasalamat siya na ang Davao ay kabahagi pa ng Pilipinas. Pero maliban doon, wala siya dapat ipagmalaki sa gobyerno niya. Dahil wala naman siya nagagawa. Kung sino man ang dapat na pasalamatan sa mga proyekto na natatapos dyan sa Davao, ayan, yung nakikita nyo dyan. Yung pamilyang Duterte sa tulong ng Chinese government. Diba? Kasi ayaw ng mga Taga-Luzon ng China Ayaw ni Marcos Jr. ng China, inaaway niya. Alam mo kung ako, kung may sasakop sa atin na bansa, Amerika o China, mas gusto ko na nasakupin tayo ng China. Dahil yung China, nagbibigay sa atin ng eskwelahan, nagbibigay ng ospital, nagbibigay ng tulay. Yung Amerika, I'm sorry sa mga Pilipino na nakatira sa Amerika, but this is the real talk. Ano binibigay ng Amerika? Utang. Gulo. Missile. Mga baril. Ayan. EDCA. Wala silang ibibigay sa atin kundi problema. Oo. Sila ang may napapakinabangan sa atin. Yang EDCA. Yung China, may napapakinabangan pa sa atin? Wala. Ang gusto lang nila, magnegosyo. Gusto lang nila, mamuhunan sa Pilipinas. Kaya wag ho tayong patanga-tanga. Mga kababayan Pilipino, gumising tayo. Gumising po tayo. Dahil ang Amerika nga, nauungusan na ng China. Kaya nga tingnan nyo, si Donald Trump, kung paano makahimod sa puwet ni Xi Jinping, kasi alam niya na nauungusan na sila ng China. So mga kapatid, kayo na po ang bahala na mag-isip. Ano sa tingin nyo? Ito topic natin, tama ba sinasabi natin? O mali? May mga dokumento tayo. Hindi tayo pwede magkamali. And once again, kung meron po kayo na gustong sabihin, at welcome mga bashers dito welcome na welcome kayo. O bakit hindi nyo i-content itong mukha ng Prince? Dahil alam nyo na hindi yan sa amo nyo na binabayaran kayo, di ba? Yan ang problema natin. Mahirap talaga ipagtanggol ang mga taong sinungaling, pamamili-mali, adik, magnanakaw. Mahirap pagtanggol yan. Once again, kung may komento kayo, i-comment nyo dyan. And this is Master Juday saying thank you. God bless you all. And to God be the glory. Nakakaya ka, Marcos Jr. Maya ka naman sa balat mo. Kakapal talaga ng mukha, pang crocodile ang puta.